Welcome back to our channel. Ngayong araw, may isa na namang mainit na update mula sa mundo ng Philippine Defense. Korea Aerospace Industries o KAI, matapos pumirma ng kontrata para sa 12 bagong FA-50 Block 70, ay mas lalong naging agresibo sa pag-promote ng kanilang bagong henerasyon na fighter jet, ang KF-21 Boramae, para sa multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Unahin muna natin ang good news, official na po ang karagdagang 12 units ng FA-50PH Block 70. Ito ay kasunod ng original 12 FA-50PH na operational na ngayon sa PAF. Ang Block 70 variant ay may mas advanced na avionics, radar, at kakayahang gumamit ng precision-guided munitions. Mas lalo nitong pinapalakas ang ating Air Force habang hinihintay ang mas malaking proyekto, ang MRF. Pero ang tanong, hanggang dito na lang ba ang partnership ng Pilipinas at Korea? Mukhang hindi. Ayon sa ulat ng isang Korean economic press, puspusan na ang Korea Aerospace Industry sa pag-offer ng KF-21 Boramae sa Pilipinas. Ang KF-21 ay isang 4.5 generation multi-role fighter na may stealth features, AESA radar, internal weapons bay, sa mga susunod na batch, at highly networked capabilities. Kung makuha ito ng Philippine Air Force, magiging pinakamodernong combat aircraft ito ng bansa. Ang KF-21 ay originally dinevelop bilang kapalit ng F-4 at F-5 fighters ng South Korea, pero ngayon ay inaambisyon na rin nilang i-export ito sa ASEAN region, at isa sa top targets nila ang Pilipinas. Specs and capabilities ng KF-21 Boramae. Speed, Mach 1.8. Combat radius, 1,000 plus km. Weapons, AIM-120 AMRAAM, JDAM, Korean-made munitions. Radar, AESA radar. Sensors, infrared search and track, IRST, electronic warfare system. Stealth features, while not full stealth like F-35, meron itong reduced radar cross-section. Sa madaling salita, pang high-end air combat and precision strike missions. Multi-role talaga, hindi lang interceptor o trainer. Kaya nga ito perfect candidate sa Philippine MRF project, lalo na't naghahanap tayo ng air superiority platform na pwedeng tumagal hanggang 2040s. Ang Philippine Air Force ay matagal nang nagpaplano ng pagkuha ng at least 12 multi-role fighters bilang bahagi ng Re-Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Currently, dalawang kandidato ang malakas. Una, Lockheed Martin F-16 Block 70-72 Viper, from the US. At pangalawa, Subjas 39 Gripen E-F, from Sweden. But now, pumapangatlo na ang KF-21, lalo na dahil may existing relationship na tayo with Korea via the FA-50s. Mas affordable kumpara sa F-16. Compatible na agad sa existing systems at training ng PAF. Bukod sa pagiging compatible, may isa pang napakalaking advantage ang KF-21, ang tinatawag na growth potential. Ang current version ng Boramae, na Block 1, ay may full air-to-air combat capabilities. Pero sa Block 2 at Block 3, inaasahang lalawak pa ang kakayahan nito sa air-to-ground strikes, electronic warfare, at eventually kahit stealth air designs. Kung papasok ang Pilipinas habang maaga pa sa production phase, may chance tayong makasabay sa development at makakuha ng mas advanced na features in the future, na hindi agad possible sa mga fully mature platforms tulad ng F-16 at Gripen. At higit sa lahat, may posibilidad rin na makisali ang Pilipinas sa supply chain. Ibig sabihin, pwedeng makapagnegosasyon ng ating gobyerno para magkaroon ng local assembly o component manufacturing, lalo na't may Self-Reliance Defense Posture o SRDP push ngayon ang Department of National Defense. Isipin nyo, hindi lang tayo bibili ng jet, kundi pwede tayong maging bahagi ng global support system ng KF-21. Isang game changer yan pagdating sa long-term sustainability at cost efficiency. Sa regional context naman, ang pagpasok ng Pilipinas sa KF-21 user base ay strategic din. Kung ma-finalize natin to, magiging kauna-unahang ASEAN country tayo na gagamit ng Boramae, kasunod ng South Korea at Indonesia.
Hindi lang yan tungkol sa prestige, ibig sabihin din ito ay magkakaroon tayo ng mas malalim na military-industrial cooperation sa parehong bansang ito. Mas madali rin tayong makakakuha ng upgrades, shared training programs, at combined exercises para sa jet operations. Isa pa sa mga practical na advantage ng KF-21 ay ang cost-to-capability ratio. Habang hindi ito kasing stealthy ng F-35, ang KF-21 ay may 80% ng advanced capabilities nito, pero kalahati lang halos ng presyo. Para sa bansang may limitado ang defense budget gaya ng Pilipinas, malaking bagay ito. At kung isasama pa natin ang existing defense ties with South Korea, kasama na ang mga training exchanges, logistical familiarity, at interoperability, mas magiging mabilis at seamless ang integration nito sa PAF. Sa madaling salita, hindi lang ito upgrade ng hardware, kundi upgrade ng buong sistema. Dito na papasok ang mas matibay na command and control, regional coordination, at ready na sa modern warfare. Kumbaga, this isn't just about buying aircraft. This is about building long-term strategic alignment at interoperability sa mga bansang may kaparehong security outlook gaya ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng KF-21 ay malaking tulong sa territorial defense natin lalo na sa West Philippine Sea. Mas madali rin itong isama sa joint exercises kasama ang Korea at US. Maaari ring i-localize ang maintenance o manufacturing sa Pilipinas in the future, gaya ng ginagawa nila sa Indonesia. Ang Indonesia nga pala ay co-developer ng KF-21, at may plano ring mag-deploy ng ilang units by the end of the decade. Kung sasabay ang Pilipinas, maaari tayong makauna sa ASEAN sa mga advanced capabilities na to, lalo na kung medyo limitado ang budget at hindi feasible ang F-35. Siyempre, hindi ito 100% sure. May mga hamon rin tulad ng funding estimated $65 to $85 million per unit, logistics support infrastructure, evaluation versus other mature platforms tulad ng F-16 at Gripen, training and operational adaptation for a newer, less proven aircraft. Pero kung bibigyang halaga ng gobyerno ang strategic independence at long-term capability, hindi imposibleng isama ang KF-21 sa shortlist. Sa panahon ng matitinding geopolitical tensions, kailangan natin ng credible deterrent. Kung dati, parang pangarap lang ang magkaroon ng advanced jet fighter ang Pilipinas, ngayon, unti-unti na itong nagiging totoo. So, ano sa tingin nyo? Dapat bang isama ng Pilipinas ang KF-21 Boracay sa final shortlist ng MRF project? Comment down below and don't forget to like, share, and subscribe for more defense updates and insights from around the world and our region.